morning guys. Ayan. Malamig ang weather today. Kahapon umuulan na may konting snow. Ngayon snow na. Ayan, frozen yung likod na sasakyan. Kaya papainit muna kami. Grocery kami ni Jeremy ngayon eh. Tapos mabilisan lang kasi after nyan may PCO ako ng 11. Dapat kanina pa kami kaya lang frozen yung salamin. Hindi ko pala na adjust yung kagabi ng pag-uwi ko. Yung heater. Ito ng mga luya nila ngayon. Ang laki. Papaya. Ayan. Pawing ka pa. Kaya lang, ang laki nito. Nakakatakot. Baka mamaya hindi matamis. Mabigat pa naman. Pero 1.99 per pound lang naman siya. Mangga. 147 each. Maasin. Nag-grocery, hanapin mo kagad yung yellow tag. Yan yung sa superstore. Ibig sabihin may sales sa lang. 99 isang buong celery. Ito rin yung green onion. Nakalis. Ayun na si Jeremy. Sabi ko mabilisan lang kami ngayon. Kaya kumukuha na rin siya. Ayun, nauna na. Prutas. Dami nakaharang na boxes. Pag nag-Costco nga anak, paalala mo yung kimchi ha. Kimchi. Ay, sorry naman. Ay, ano ba yan? Sa Asian section. International pala nakalagay, hindi Asian. May bigas pa tayo, di ba? Sa baba. 38 ngayon. Hindi siya ganun ka-sale. Hindi masyado. Kailangan ko ng oyster sauce. Kuha ka dalawa. Sa bagay, punta naman tayo dun. Gata. Kuha kang dalawang gata. Ito nga, tingnan mo yung condense ngayon. 2 something lang to, 3 na. Naka-sale pa yan. Ay. May mga ganyan sila yun. May mga tag. It's like the next one. Okay, I'll go have a look on myself.
magbabayad na kami. May timeline lang kami ni Jermaine. Kailangan ka ako. Ganito oras makalis na tayo sa grocery. Ako yan. Sino? Dito tayo sa 11, ay 9 ata. Walang tao. Sarap lang din mamili ng maaga. Maluwag. Ganito na lang lagi namin gagawin grocery namin para mabilisan. Kala ko naiwan ko yung wallet ko. Tapos na kami sa superstore. Dito naman kami sa Seafood City. Bakit ang basket? Ha? Alin? Yung papanoorin mo concert? Nanonood siya sa 11 eh. Tape 11. Patay na saging saba. Ay, wala pala akong sitaw. Okra, marami pa ako. Sitaw. Tak, tingnan mo nga yung mais. Mukhang maganda. Magkano? Ano na? 5.99. Parang ang sarap sa nilaga niya na. Wow, pili ka ng malaki-laki. Maliit din eh. Sa likod. Ayan, yung dulo. Tingnan mo nga. Maganda ba? Ito to, parang maganda rin to. 5 laman. Yun, ilan laman nun? 5 din. Tingnan na, compare natin. So, dollar something. Not bad. Mas maganda. Ito, no? Pero mas maganda ilalim niyan. Yan na lang. Try ko rin gumawa ng ano eh. Gamjatang. Korean. Puso ng saging magkano? 274 pero ang liit. Tayo. Oh, sorry. Meron na rin pala silang gantong wrapper. Dito pala nakalagay na. Ha? Yung wrapper. Pero mas mura yung nakuha natin. Ha? Ay, 49 dito. Gano'n ba? Wala pa $3 ano yan. Superstore. Buti na lang, kumuha tayo superstore. Saging. Ang paborito ni Habi, turon. Every other week, ginagawa ko sa niya. Langka, 6.29. Oh well. Tapos eto, last time, bumili ko nito. Tinry ko yan. Pero hindi siya masarap, sabi ni Habi. Parang walang lasa yung saging. Kaya dito tayo sa regular natin kinukuha. Halata tao-tao, ang luwag. Next time na, ganyan na tayo. Gising ka ng maaga. Ganyan gawin natin grocery. Ganito kaaga. Para ano, mabilisan. Ha? Ayaw yung daddy mo niyan. Akala sabi ko, bili na lang tayo. Sabi daddy mo, wag na. Mas gusto ko yung gawa mo. Ito na yata. Ito na yata. Ha? Di ba golden? Ay, iba pa rin kasi may langka. Siyempre yung timpla. Yung timpla ang habol ni daddy mo. Kumuha ko nito yung neck bone. Para sa gamjatang.
Bahay na kami ni Jermaine. Actually, nakakain na rin kami ng lunch. So, ngayon, mag-aayos. Tapos, after nag-PCO pa nga ako, sinama ko na si Jermaine sa physio kaysa ihahatid ko pa siya, ibababa, late na. So, ayan. Ito yung mga napamili ko today. So, ayan. Nakabili pala ako ng ano. Yung langka tsaka sawing para sa turon. Merienda yan today. It's itlog. Nalimutan ko may itlog pa pala kami pero okay lang kasi mabilis naman lalo pang breakfast. Tapos nakabili ko ng mais sa Seafood City. Parang sarap na. Dilaw na dilaw tsaka ang lalaki nung yung butil ng mais. Pinili ko cabbage kasi magtatry akong gumawa today ng gamjatang, yung pork bone soup, Korean style. So, share ko sa inyo yung recipe din na gagawin ko. So, first time ko, nakakain na kami niya one time pero ngayon ko pa lang siya gagawin. So, isama ko sa paggawa. Yan, tapos may talong, cucumber, patatas, bell pepper. Si Jeremy kumuha nito. Sabi ko isa yung maliit naman ang kinuha. Tapos carrots. Tapos broccoli. Bili ko ng green beans. Spinach. Tsaka ito yung Caribbean na avocado. Laki niyan eh. Usually ang $5 ang isa pero ngayon nasa 3 something lang. Kumuha ko isa. Cauliflower, kamatis, red onion, celery, green onion, pino. Ito na yung pinakamaliit. Tapos, sayote, garlic, mandarin, peras, apple, at saka yung cilantro. Tapos, bumili rin ako nito. Spinach dip para sa corn chips. Tapos, sandwich bread, yung Lady's Choice. Tomato paste, condensed evap, at saka gata. Tapos, yung meat. Bumili ko ng beef short ribs. Tapos, pinano ko na siya. Pina-cubes ko na. Pwede itong pangkaldereta or yung braised na short ribs. Tapos, yung sa gamjatang, ito gagamitin ko. Pork neck bones. Actually, ito yung masarap din sa sinigang kasi may buto-buto siya, mas malasa. Tapos, rib finger na beef. Ayan, chicken thigh na boneless, skinless, pork shoulder, tsaka chicken wings. Yung isda, hindi pa ako bumili kasi meron pa akong basa at tsaka salmon at tsaka ano pa ba nandiyan ko? Daing na bangus. Tapos ito pa yung iba. Bumili akong tofu. Ito yun, para siyang taho. Kulang na lang isa tapioca tsaka arnibal. Tapos regular na tofu, black pepper, tapos tortilla, soft yan, soft shell taco, lumpia wrapper, ito wrapper din para sa turo naman yung malaki, toyo, oyster, spam na tocino, honey, brown sugar, spaghettini, tapos yung flax and quinoa na tinapay. Tapos yung last time, bumili ko ng sushi na hindi ko siya masyadong gusto, masyado siyang malagkit. Mas masarap talaga itong brand na yan para sa sushi. Tapos corn chips, Pringles, boy bawang, nagalaya. At try ko itong lapasita na butter cookies. Tsaka ito, anong tawag mo rito? Buttercream. So, yan lang ang aming na family today. Pero marami-rami na rin. Tatagal na yan kasi yung iba pa nga last na pinamili medyo meron pang tira eh. Tapos mamaya i-share ko sa inyo yung pagluto ng gamjatang. Yun, tumawag si Javi. Pauwi na daw siya. Overtime sila eh. Parang dapat kang inap siya 2 something. Mag-alas 3 na.
Sakto naman, patapos na yung turon na ginawa ko para pagdating niya, malamig na rin. Ready na ang kainin. Yan guys, pauwi na. Wala na, konti na lang kami natira dito. Ay naka, pagod. Yun, medyo maganda yung yung mga epekto rin ng, may mga epekto rin sa amin yung tariff war na yan. Kasi ito na naman tayo, tariff war na naman. Kasi yung ibang kumpanya parang hindi na tinanggap yung mga tubo. So sa amin napunta yung mga tubo, parang ganun. Parang ewan ko kung ano yung usapan nila dun pero ang dami din na mga tubo rito ngayon na na pipinturahan namin sa Oventive tsaka Atco. Yun, medyo nagkaroon kami ng buhay. Kasi nung mga nakakaraang linggo puro linis lang nangyayari sa amin So hindi ko rin sure kung bakit nagkaganon, pero sabi nila yun nga, nagkaroon na medyo ewan ko, parang nandoon na ginagawa na doon sa kabilang kumpanya, nilipat pa sa amin. Ewan ko kung lilipat yung kumpanya na yun or magsasara, hindi ko ma-sure, pero sabi nila due to ano daw, yun nga, yung mga tariff war na yan sa mga bakal. Tingnan natin kung ano pa mga susunod. Pero biro nyo, nakuha daw namin parang 5 years work na stable. So hindi natin alam kung wala naman stable talaga sa mundo kung hindi change, pagbabago. So tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na kabanata ng buhay ng mga tiga Canada. Yan. Kasi kahit ayaw mo makialam sa mga politika at sa mga nangyayari sa paligid mo, naapektuhan ka pa rin sa ekonomiya kasi sa mga materialis na kailangan namin, ganyan. Nakakwento ko lang kasi medyo may mga OT kami ngayon, pero ganun pa man uwi na. Yun ang importante rito. It's Friday. Yan yung turon. Almost done. Tapos ito pala yung yung neck bone. Sinalang ko na rin siya. Ni-rinse off ko na kasi may mga yan parang pinagtabasan ng mga buto-butong maliliit. Kaya hinugasan ko mabuti. Kasi ngayon, papakuluan ko siya ng at least 5 minutes. Tapos yung unang kulo, itatapon ko. Tapos hugasan uli. Kasi di ba medyo maano yan kapag iba yung amoy ng baboy kapag may mga dugo-dugo na umiibabaw. Yung iba tinatanggal, which is okay lang. Pero ako kasi gusto ko yung malinaw yung yung clear yung sabaw niya, tsaka wala mga buo-buong impurities. Ito na siya kahit mainit yung turon, kain Walang mainit ka. Walang mainit sa gutom. Pagod ba? Pagod. Init pa siguro mga yan 10 minutes ng luto, pero saglit lang sa kanya kami nga ni Jeremy, hindi namin makain kasi ang init Pagod ka, Oti? Ito na yung pork bone na pork neck na pinakuluan ng 5 minutes. Tapos ni-rinse off ko. Kaya clear na yung tubig niya. Ito yung pinagkuluan. Sinet aside ko siya kasi antay ko mag-cool down to hanggang sa lumamig para pagka kukunin ko yung mantika sa ibabaw na namuo. Tsaka ko itatapon para hindi magbara sa lababo. Alam niyo naman dito, malamig. Pag tinapon mo diretso sa lababo yan, magbabara yung sink. Kaya ginagawa ko, nahayaan ko siyang lumamig. Bukas ko na tatanggalin ko yung fat sa ibabaw pag namuo na. So, ayan pala. Pagkalagay ko niyan, na-rinse ko na, nilagyan ko ng panibagong tubig. Siguro mga nakatatlong rinse ako niyan. Meron pa nga rin mga lumulutang na konti, pero okay na yan. So, papalambutan ko na uli yan hanggang maging almost cook bago ko ilagay yung mga gulay. Pero habang pinapakuluan ko, lalagyan ko yan ng soybean paste.
Lagay ko muna ng mga isa't kalahating kutsara. Kasi maalat tong fermented na soybean. So isa't kalahati lang muna, adjust na lang mamaya pag kailangan pandagdagan. So yan, halfway na yung yung pinalalambutan ko. Lalagay ko na yung luya. Tapos maraming sibuyas. Yan. Para kumagat na yung lasa. Tapos cover ko lang ulit. Ito pala yung mga kasama niyang gulay. So, kapag paluto na, i-add ko yung patatas, tapos napa cabbage, green onion, tsaka ito yung last, bean sprout. Ano kasi yan dapat bibili sana ako ng leeks, kaya lang yung tatlong ganun lang na leeks is almost $7. So, dinamihan ko na lang yung green onion. Tapos yung magiging niya, panimpla. Usually, wala naman silang pork cubes na ginagamit. Pero ako dahil nga siyempre, Filipino style, lalagyan ako ng pork cubes. Yan. Tapos itong chopped garlic, lalagyan natin ng patis. Sabi nga ni Jermaine, para daw nilaga. Patis, tapos red pepper na powder. Depende sa anghang. Kung sumanghang, dagdagan na lang. Pero ito kasing red pepper nila na to, hindi siya ganun kaanghang Mas manghang tong paste. Red pepper paste. So, sa amin siguro okay na yung ganito karami. 1 teaspoon. Tapos, lang yan. Mimix lang. Mamaya ko na siya i-add. Sa huli na. So, yan. Malambot na yung natin. Yung pork. So, nilagay ko na yung patatas. Tapos, kanina sabi ko, last ko ilalagay yung pangpanghang. Pero ilalagay ko na. Para matansya ko yung anghang. Hindi ko muna ilalagay lahat. Kasi baka mamaya masobrahan naman ang anghang. Pero supposed to be talaga yung gamjatang is maanghang siya. Pero syempre, i-adjust ko sa lasa na gusto namin. So yan, ang ganda na ng kulay. Pero yung gulay, mamaya ako na siya i-add. I-turn off ko na to. Maaga pa kasi. Para pag ininit ko mamaya, tsaka ko ilalagay yung mga gulay. Pero tinikman ko okay na yung lasa niya. Sakto na yung alat, anghang. Tsaka yung linam na malalasa mo yung nung buto-buto. So yan na yung gamjatang. Nilagay ko na yung napa-cabbage pero yung stem muna. After nyan, kasi mas matigas yun, diba? So para pagkakulo nyan, i-add ko na lahat ng gulay. Yan, tsaka ito. Tapos nagano ako ng fish cake. Igigisa ko lang to. Lalagyan ko ng sesame oil, konting oyster, konting honey, at tsaka sesame seed. Para may side dish. Kasi nga maanghang tong sabaw. So ito yung side dish niya. At tsaka pickled radish. Pang balance na anghang at alat. So yan na yung pork bone soup. Gamjatang. Ito yung pickled radish at saka yung fish cake na in-slice ko lang, ginisa sana. Sa sesame seed, oyster, at saka honey. Kain tayo. Baka tayo ng bagong kanin. Gusto mo bahaw? Pero may Tapos mainit pa yung sabaw. Tikman natin. Gamjatangan lang yun. Paborito pa naman namin to doon.
Ah, lasa. Lumasa ba? Yung soybean. Lumasa yung soybean. Manghang. Hindi nga eh. Hindi pa na manghang. Dami ko na nilagay dyan. Kulang pa? Pwede na sa pero hindi kagaya na sa Eh, syempre, adjusted na yung lasa niyan. Hindi ganun karami yung pepper. Kuha ka na. Yun nga lang, buto-buto. Buto-buto. Kuha na. Ayaw niya pa kumuha. Jackpot. Ayan na. Ubus na. Yun lang natira. Ayan. Okay ba, sir? Kulang lang sa anghang. Tsaka yung nabili kong soybean paste, hindi yun yung usual namin binibili. Yung isang brand na nabibili natin sa A-Mart. sarap din Mas eh. malasa. Pero ito kasi yung parang Yung lapot lang yung medyo wala eh. Kulang. Oo. Tsaka yun nga yung tsaka nasalang nila sa ano kasi sa stone na pot. Tapos nahayaan kumulo hanggang ma-reduce. Wala tayo nun eh. sarap dun eh. Tapos yung napanood ko niyan, nagano siya ng perilla seed na powder. Pili ko yun yung nagpalapot. Pero pag kumain ka talaga sa Korea ng mga ganun, talagang makakang. Super Baka anghang. maraming hindi rin magugustuhan yun. Pag di ka sanay sa sobrang anghang. Nanonood din doon sa may buto yung ano eh, yung anghang. Pag di ba tayo sinisipsip natin yung buto. Pag sipsip mo, anghang talaga eh. Pero ito, yung lasa Ayos na lang, yan, ah. pang ano, pang Pinoy na lasa. Yung saktong anghang, Sakto lang yung anghang niya. yung bagay yung anghang niya nasa huli. Hindi yung paghigop mo pa lang, di mo na halos Hindi mo mahigop. na makain. Eh doon eh, laging mainit, maanghang. Ano, Jermaine, nagsama? Lata nga eh, ang dami. Puro kasi, buto-buto nga kasi, pero yun ang masarap eh, yung, Yung laman doon sa buto. malasa. Tsaka nanood lahat nung lasa nung ano eh, nung sabaw. Buso mo na yun ah. Sayang. Sulit. Sarap din ng gulay eh. Mm. Maraming gulay. Ayun o. Busog. Nainitan sa sabaw. Lamig kang ini. Malamig na. Nag-snow eh. Ulan, snow. Pero buti nga ganun pa eh. Dito medyo okay pa sa ibang lugar. Kapal ng snow eh. Yeah. Tapos lumindol pa sa ano, no? Myanmar. Sa Myanmar tsaka sa Thailand. Naalala ko yung mga kasama kong tiga Myanmar Myanmar. nun. Nung nasa Korea ako nun. Marami ka bang kasama na? 6 sila eh. Ano pa ba yun? Umalis ka? Wala na. Hindi, nung patapos na yung kontrata nila kasi mauwi na sila eh. Hindi nagtakasan. Yun lang. Marami naman gumagawa kasi sa Korea na, di ba? Tumatakas. Di ba ibang Pilipino kang kasama mo? Ganon din ang ginawa. Marami rin Pilipino na. Ako lang yata, tsaka si Rod yung umuwi ng maayos eh. Kasi ayaw na namin eh. Si Rod bumalik. Ikaw, hindi na talaga. Hindi, pabalik na rin ako dapat nun, di ba? Nagkita-kita kami sa airport. Sa POEA. POA. Pumila kayo na, di ba? Kumuha lang ako ng yung parang return slip na... Naunahan ko na siya umalis. Yun ang usapan namin eh. Sino unang umalis? Siya ang aalis, si isa maiiwan. Nakaalis na siya, di ba? Swerte. So, yun. Ngayon, nandito na. Sa lahat ng mga sakripisyo na yun, nandito na kami Ang pala. daming sakripisyo na. Pero ganun pa man eh. Lahat naman tayo, lahat ng mga sakripisyo natin, lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan natin nagiging nakakapagpatibay sa atin. Saka may kapalit. Kung naman yung ginawa mong sakripisyo na yun. Yung sakripisyo, yung hirap mo sa trabaho. Kahit sabihin mong, yung trabaho mo madali lang o mahirap o mabigat o magaang. Depende doon sa pagtatrabaho mo kasi kahit walang iba nakakakita sa'yo, walang manager, walang supervisor, mayroong pa rin nakakakita sa'yo na hindi natin alam na siyang nagbibigay sa'yo ng Naniniwala ako doon, nagbibigay sa'yo ng direksyon. Wala, ganito to. Mga ganun. Kasi iba, nagtatago, nagsiselfone, ganyan. Dapat Imbis na- patas eh. Mahirap maging mapanglamang. Kailangan lagi tayong patas. Marami ako nakatrabaho na ganun, mga tatago sa likod, magsiselfone, o Pero ngayon so far wala na kasi ilan na lang kayo di ba? marami na natanggal eh. Pero meron pa rin nasasalit. Meron pa rin yun, syempre. Hindi naman mawawala yun. Kaya lang, sinasabi ko nga sa nila,
darating at darating din yung araw na gano'n nga, may kapalit yung mga ating mga actions dito. Totoo. Yun. Lalo sa panahon ngayon, hirap mawala ng trabaho. Mm. Kaya nga, swerte sila kahit papaano. Pasalamat kami dun sa... Hindi, actually yung ano namin, yung presidente namin, maraming, di ba, galing siya ng Shell, tapos Maraming meron connection. siyang company dati na sarili. So, kinikwento niya nga, tapos pag may mga OHS meeting ko kami, ma-attend din yun. So, hands-on talaga siya. Ang sabi niya nga, nung one night daw, parang nagpainom. Pumunta sila sa bar, ganyan. Nag-inuman sila nung mga officials ng isang kumpanya. May sa amin na yung mga may mga may kontrata mga na. kasi may mga kakilala nga dahil nga dami niya nung napuntahan. Iba yung may connection ka talaga sa ganyang ganyang klase ng industry. Trabaho. So, Importante yun. Kaya nga sinasabi niya, huwag kayong mag-aalala at gagawan ko ng paraan yun na hindi tayo mawala ng trabaho. Actually, last week, nag-slow, linis na lang tayo. puro Parang wala. linis na lang Tapos biglang nag-OT. Actually, naglinis kami ng Monday, Tuesday, di ba? Ah. Naglinis pa kami ng Monday, Tuesday. Wednesday, dumating na. Tapos meron naman na isang inspector ng isang company na nakaaway yung kabilang, kasi pag nagpapapintura ng mga tubo yan, hindi lang isang kumpanya yung binibigyan nila Iba-iba. ng tubo. Para nga naman, pag bumalik sa kanila, mabilis na lang ma-install. Kung 5 kumpanya yan, 5 kumpanya may mga kahit pa-konti-konti na order ng tubo. So yun, marami raw tubo doon sa kumpanya na yun. Nakagalit yung inspector. Ginawa ng inspector, ni-request niya na i-pull out yung yung trabaho doon. Nilipat na lang sa amin. Yun, doble. Kaya swerte. At ko lang, 10 years ang kontrata sa inyo. 5 to 10 years daw. Ayun. Kahit pa paano. Kumbaga nabawasan sila ng pangamba na baka mawala lalo dahil sa tariff, di ba? Kaya kagandahan doon sa namin, doon sa bago naming presidente o may-ari. Sinasabi niya talaga na if you have any issue or problem, anything, sabi niya that I could help, just come to my office daw. Talk to him. Yun maganda, hindi kayo nakaranlang boss na parang talaga. Wala. Wala. Bali wala ka doon. Ito yung bago nilang boss, nagre-reach out sa kanila. Tsaka lagi nandun talaga. Kumbaga, umaano siya sa operation ng trabaho. Kaya nakikita niya yung kung paano yung takbo. Yun nga yung maganda eh. Tsaka kung gaano hardworking yung kanyang mga tauhan. Lalo tiilan na lang kayo, di ba? Tsaka yung presidente na yun, sinasabi niya yung mga feedback ng mga kumpanya na nagpapagawa sa amin ng tubo. Samantalang kaya nga yung vice president nando doon nakasibangot siya eh. Kasi dapat hindi na niya kinikwento, di ba? Dati hindi naman sinasabi nung dating presidente yun. O hindi niya kikipagharap sa amin yung presidente na yun. So hindi nila kinikwento yung mga ganong mga feedback ng mga Siya kinikwento niya, siya mismo, galing sa kanya mismo. Kinikwento niya yung mga feedback ng Kaganda lang sa mas na-motivate yung mga tao. Yung mga tao eh. Kaya nga sabi niya, sobrang salamat ng marami nga daw sa mga namin, hard work. Iba kasi yung iba yung mo sa trabaho kapag alam mo na-appreciate ka eh. Kesa doon sa walang Wala lang, sinasabi. parang pasok lang, pagkatapos. Pero pag alam mo na-appreciate ka, parang everyday eh. Kahit pagod ka, parang okay pumasok kasi alam mo na-appreciate yung trabaho mo. Tsaka yung mga nakakaraang taon talagang pahirapan mag-increase eh. Ang taas na ng bilihin nun, tsaka inflation Talagang ninarap ko na sila. Sabi ko, laki ng gastos sa gas, sa pagkain, ganyan. So, kailangan ko ng ganitong increase. Tsaka hindi, kaya ka lang din mahingi dahil nga dadagdagan yung trabaho mo, di ba? Tawaran pa eh. Pero binigay naman nila. Kailangan na nabigay. Naintindihan naman tao. nila kung ano yung nagagawa ng tao. Ganun din naman kasi talaga rito, kung talaga alam mo kung ano yung trabaho mo. Pwede kang mag-ask talaga ng increase. Pero usually naman, nakikita din naman nila yun. Kung makikita nila, ibibigay naman nila yun. Ibigay na kagad yun. Kaya lang, kailangan matuto ka lang talaga magsalita. Hindi pwede nga, okay lang yan, antay na lang.
parang within 2 years yun, ano? Ang laki din ng tinaas sa akin, ano? 2 taon yung magkasunod. 2 taon gusto. Ano, in-increasean ka. Ay, Ayun lang naman, kaya thankful kami na ayan, kahit papaano. Nung nakakarang kasi medyo nag-worry na nga dahil nga baka magbawas sila ng oras. ayun, actually marami nga talaga mga kumpanya namin kasi yung industry namin, yung kabilang pintor o yung kabilang welder doon, kakilala rin namin yung iba. Ah, So, nagkakaroon kami ng mga feedback pag nagkikita-kita, ganyan. Parang yung iba nag-a-apply pag medyo stable nga. kasi medyo nag-aalala ka talaga, lalo pag ganyan sa nangyayari ngayon, Marami di ba? talagang nagsasara ng mga kumpanya ngayon, tsaka mga, lumilipat na lang ng US, lalo na sa oil industry. Kaya, mabuti pa yung kumpanya namin kahit papaano. Canadian base, Canadian ngayon, yung presidente ngayon, Canadian din. Ah, Kaya talagang tinututukan talaga, talagang no? tutok na tutok siya. Kaya yun. Hindi kagaya nung last na namin na presidente na na Hindi hands-on. hindi siya Canadian, di ba? Canadian siya na by papers lang, hindi kagaya nung isa na yung ngayon Born namin, and born raised and talaga. raised talaga na Canadian. Yan. Kaya pro siya, mga tao niya. Talagang alaga. Hmm. Yun lang naman. Kami, thankful nga dahil Grocery. yun. Tapos grocery, hadalian lang kami kanina. Dami rin yung mga sale nila, parang di rin naman sale. Di mo naman lahat kailangan, pipiliin mo lang din talaga yung kailangan. Tapos bukas, tingnan natin kung makakapunta kami doon sa toy show nung Nila Jonas. nila Jonas, saka tingin-tingin din kami ng mga bala ng mga video games. Sama namin kayo. We'll see. Magkasama ulit magkuya. Siyempre, ang kanyang master assistant, si Jermaine. Kasama niya yan. Supreme Helper, Saan sila? Sa Thorncliffe? Thorncliffe, Community Center ba? Street. Community mismo. Thorncliffe Community Center. So, bukas yan, Saturday. 10 ata ang start. 10 to 4. 10 to 4. 10 to 4. So, yung mga tiga Calgary, gusto nyo magana ng mga Mga video games, cards, tsaka action figures. tingin kayo doon bukas. So, may table din sila Jonas doon. Makikita nyo naman sila. Yan. Paano guys? Maraming salamat ulit sa laging panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.